Magandang araw po sa inyo na mga tagapakinig ng aking channel. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like para updated po kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat po. Bago ko simulan ang kwento ay nagpapasalamat po ako sa mga bagong subscriber ng aking channel. Ang kwento na ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa kapatid kong mambabarang. Sa lugar sa Samar ay naninirahan ang magkapatid na sina Aling Celia at Tano. Kilala si Aling Celia sa kanilang baryo bilang isang mapagmahal na kapatid at masipag na tagapangalaga ng kanilang maliit na tahanan. Ngunit si Tano na mas bata ng 10 taon ay palaging tila malayo ang loob sa kanyang ate at sa mga tao sa kanilang lugar. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang mga pangyayari tuwing nagagalit si Tano. Ang mga hayop sa kanilang paligid ay bigla na lamang nanghihina at namamatay ng walang malinaw na dahilan. Maging ang mga tao sa kanilang baryo ay nagsimulang magkasakit ng hindi maipaliwanag na tila ba binabarang. Sa mga mata ng kanilang mga kabaryo, walang ibang maaaring may kagagawa nito kundi si Tano. Siya ang itinuturong mambabarang. Isang gabi, habang tahimik na naghahapunan ang magkapatid, hindi napigilan ni Aling Celia ang kanyang mga agam-agam. Tano, Wika niya habang tinitigan ang kanyang kapatid. alam kong may nangyayari sa iyo. Sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinasabi ng mga tao? Ikaw ba'y mambabarang? Nanlilisik ang mga mata ni Tano at biglang lumamig ang hangin sa kanilang paligid. Ate, may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang kapangyarihan ko'y hindi ko pinili, ngunit akin itong tinanggap. Ngunit sa halip na takot, naramdaman ni Aling Celia ang matinding awa sa kanyang kapatid. Alam niyang hindi ito ang buhay na nais ni Tano, ngunit walang ibang makakapigil sa sumpa ng kanilang lahi. Ang pagiging mambabarang ay minana pa sa kanilang ninuno. Sa bawat araw na lumipas, mas lumalim ang takot ng mga tao kay Tano. Maraming bisis na itong pinag-usapan sa mga pagpupulong ng mga matatanda sa baryo. At dumating ang araw na napagdesisyonan nilang kailangan ng tapusin ang sumpa sa pamamagitan ng pagpatay kay Tano. Ngunit bago pa man ito maganap, isang gabi ay nilapitan ni Aling Celia si Tano. Tano, aalis tayo. Hahanapin natin ang lunas sa iyong kapangyarihan. Ngunit ngumiti na lamang si Tano. Puno ng kalungkutan ang mga mata. Ate, huli na ang lahat para sa akin, ngunit hindi para sa iyo. Umalis ka na habang kaya mo pa at huwag ka nang bumalik. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Aling Celia ang kanyang kapatid ng mahigpit. Damang-dama ang lamig ng katawan nito na tila ba kinukuha na ng kadiliman. Sa umagang iyon, natagpuan na lamang ni Aling Celia ang kanyang sarili sa labas ng baryo, malayo na kay Tano. Ngunit may baon na pangako sa kanyang puso. Hahanapin niya ang paraan upang mapawi ang sumpa na bumabalot sa kanilang pamilya. Mula noon, walang nakarinig kay Aling Celia at si Tano ay iniwan sa kanyang tahanan, nag-iisa sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa tuwing magtatapos ang gabi ay mag-uumpisa ang madaling araw. Naririnig ng mga tao ang mga alulong ng aso at mga panaghoy na parang galing sa ilalim ng lupa. Mga paalala na si Tano, ang mangbabarang, ay naroon pa rin naghihintay.